lang na strawberry ice Sa cream. denominasyon. Gusto ko lamang po ibahagi yung magandang balita ng ating Panginoong Jesus. At may share din po sa inyo yung salita ng Panginoon. So bago po ako magsimula, ako muna po ay mananalangin. Aming Ama, salamat po sa iyong pag-iingat. Salamat po sa iyong protection sa amin, kabiyahe. Pagpalain niyo po ang bus driver, conductor, at ang lahat ng pasaherong nandito po sa bus na ito. Pagpalain niyo po kami ng magandang balita ng iyong salita ngayong gabi. Sa iyo po lamang ang gabing ito, ikaw pong itataas, pararangalan, ang iyong kaharian ay makita at maunawaan ng bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po si Brother Ariel, no? Isa po akong mangangaral na salita ng Panginoon. Pero bago ko po naranasan at may bahagi ang salita ng Panginoon, katulad nyo lang din po ako, nakikinig lang ng salita ng Panginoon. Binago ng Panginoon ang buhay ko. May relihiyon po ako noon. Kasi po ako'y laking simbahan. Ako po ay, father ko po ay pastor. Pero may relihiyon ako. Anong relihiyon ko? Born again. Bakit po? Pag wala ka pang tunay na relasyon sa Panginoon, ang lahat ng paniniwala mo ay parang relihiyon. So sa madaling salita, kahit ako'y lumaki sa simbahan, nakikinig ng salita ng Panginoon, umaaten mula pagkabata. Pero nung ako'y naging kabataan, naligaw ng landas. Ako'y naging makamundo. Pero may relihiyon at may pananalig sa Diyos. Pero salamat na lang, napakinggan ko salita ng Panginoon. Sa edad na 17 years old, naliwanagan ulit ako ng salita ng Panginoon. Tinawag ako ng Panginoon sa isang maliit na gawain. Nakapakinig ako, na wala nakakaalam na anak ako ng pastor. Salamat sa Panginoon na tanggap ko yung layunin niya, yung plano niya sa buhay. Tinanggap ko siya sa buhay ko. Kaya nabago yung buhay ko. Ngayon po, hindi ko man ginusto to na maging mangangaral na salita ng Panginoon. Kaya tinawag ako ng Diyos para ibahagi ang kanyang salita. At ngayong gabi gusto ko rin ibahagi sa iyo ang nararamdaman ko at pinaunawa sa akin ng Panginoon sa buhay ko. Hindi po ako naging anak ng Diyos dahil meron akong simbahang inaatinan. Dahil ang tatay ko'y lingkod din ng Diyos. Nang tawagin ako ng Panginoon, doon ko lang naunawaan na hindi niya lang pala ako sinilang sa mundong ito, kundi gusto niya ako maging anak. Maging tunay na anak ng Diyos. Dati hindi pa totoo eh. Pero salamat sa Panginoon, naging totoo na. At yun din yung gusto kong ibahagi sa iyo. Na hindi relihiyon ang totoong sumusunod sa Panginoon. Sabi ni Jesus sa John 8:12, I am the light of this world. He who follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Sa Tagalog, sabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan ito. Sino mang susunod sa akin, hindi nalalakad sa dilim, magkakaroon ng liwanag ang kanyang buhay. Glory to God sa salitang iyan. Salitang binitawan ni Jesus, makatapos ang isang relihiyosong mga tao, gustong batuhin ng isang babaeng nahuli sa pangangalalunya, adultery. Itong babaeng ito ay nahuli at ayon sa batas ni Moises, kailangan mamatay dahil sa kanyang kasalanan nahuli o tanggiak. Pero si Jesus ay nagsabi sa mga taong relihiyosong ito, sino sa inyo ang walang kasalanan ng siyang unang pumatok? Sabay sulat sa isang lupa, hindi ko alam kung ano yung sinulat, walang nakalagay sa Bible. At unti-unti yung mga gustong pumatok doon sa babaeng makasalanan ay nawala. Anong sabi ni Jesus sa babaeng makasalanan? Nasaan ang mga gustong pumatol sa iyo, pumatay sa iyo? Sabi niya, wala na po. Hindi rin kita hahatulan. Pumayo ka na, huwag ka nang magkasala pang muli. At alam niyo mga kapatid, kinwestiyon siya ng mga taong itong relihiyosong taong ito. Sino ka? Pero nung sagot ni Jesus, ako ang ilaw ng mundong ito. Sino mang susunod sa akin, hindi nalalakad sa dilim, magkakaroon ng tunay na liwanag ang buhay. Sino po ba tayo sa harapan ng Panginoon? Ang tao ay nagkasala. Katulad ng babaeng makasalanan na yun. Huli tayo sa ating kasalanan. Walang makakalingid sa Diyos. Yan ang sabi niya.
mapababae man o mapalalaki, huli tayo sa harapan ng Diyos na meron tayong kasalanan. Okay na. Yung mga reliyosong tao, hindi nga lang sila huli. Pero alam ng Diyos, sino sa inyo ang walang kasalanan sa unang bumato. Hindi nila magawang bumato. Dahil alam nila sila mismo ay makasalanan. Tayo pong lahat ay makasalanan. Tayo po'y nasa dilim lahat. Bakit that's coming? Bakit po? Dahil ang tao ipinanganak na makasalanan. Mula sa pagkasilang pa lang natin, pinanganak tayo sa laman. At ang ipinanganak sa laman ay sa laman sa kasalanan. Dahil sa ating unang ninunong si Adan at Eva, nagkasala. Pero gusto ba ng Diyos gano'n naman natili ang tao? Sabi niya, kung susunod ka sa akin, hindi ka nalalakad sa dilim, sa kasalanan, magiging malaya ang buhay mo. Sabi niya doon sa mga reliyosong tao, ikaw ay nagsasabi ng sarili mong pananaw. Anong sabi ni Jesus? Malalaman yung katotohanan. John 8:32. At ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sinabi niya doon sa babaeng makasalanan, hindi rin kita hahatulan. Huwag ka nang magkasala. Yung babaeng yun niligtas ng Panginoon hindi lang sa kamatayan, kundi sa kasalanan. Dahil si Jesus ay naparito upang liwanagan tayo, naparito siya upang ipahayag sa iyo ang katotohanan na may solusyon ang matindi nating problema. At alam niyo kung ano yung matinding problema ng tao? Ang kadiliman, ang pamumuhay na nawalang liwanag, nasa dilim. Darkness means ignorance. Hindi natin alam ang salita ng Diyos. Hindi natin alam paano ang buhay natin. Paano tayo makakalaya. Pero salamat na lang sa Panginoon. Dala niya yung liwanag. Dala niya yung kalayaan. Hindi lang ito, ipapalayain ka pa lang. Make free. He will make you free. If the Son set you free, you will be free indeed. John 8:35. Saan ka papalayain? Tatlong bagay. Una, sa kasalanan. Anong po solusyon ng Diyos dyan? Binayaran niya ng sarili niyang katawan at dugo ang kasalanan para ikaw mapalaya. Pangalawa, saan ka mapalayain? Sa sistema na nagpapagawa ng kasalanan. Saan yon? Sa gawa ng kaaway, sa gawa ng dilim, sa gawa ng sanlibutan. Ang nasa liwanag ay nasa liwanag, ang nasa dilim ay nasa dilim. Yun yung sistema ng mundo nito. Mamimili ka lang. Kung gusto mo sa liwanag, may liwanag. Pag gusto mo sa dilim, walang liwanag doon. Kaya sinabi na ng Panginoon, sa mundong ito ay may kadiliman, ignorance, destruction, separation from God. And there is light, Jesus Christ, that leads to the realm of light. What is the realm of light? His kingdom. Ang kanyang paghahari, ang kanyang kaharian. Ang kanyang kaharian ang tanging liwanag lang na meron sa mundong ito. Yes, kung sinigin mo puro darkness sa mundo, pasama ng pasama, wala nang solusyon, may solusyon ng Panginoon. Ang sistema niyang liwanag. Sabi niya, kung sino man susunod sa akin, hindi nalalakad sa sistema ng dilim, magkakaroon ng liwanag ang kanyang buhay. Ano yung liwanag ng buhay? Hindi yung reliyon. It is the kingdom of God, the realm where Christ came from. Jesus came from, not from this world. Sabi niya kay Pilato, ang aking kaharian ay hindi galing sa mundong ito. John 18:32. Kundi lisala itong mga Hudyo ay ililigtas ako, hindi ako ipapanganak. Ang aking kaharian comes from another place. And what is that system? It is the kingdom of heaven. It is the kingdom of light. Christ never came from this world. He came from the kingdom of light. He came from the kingdom of heaven. And He wants those in darkness to be restored to His kingdom. That's why He's light. And this light brings you to right identity. Dadaling ka ng liwanag ni Jesus sa tama mong pagkatao. Yung babaeng makasalanan, hinatulan ng tao, papatayin. Pero ang tingin ng tao, ng Lord, kaya doon sa babaeng adulterous na yon, hindi siya adulterous. Siya ay mahal ng Diyos. Siya ay may tunay na identity. At palalayain siya ng Diyos sa kasalanan upang siya'y mabalik sa pagiging anak. Ang totoo nating identity, mga kapatid, ito ay anak sa kasalanan. Hindi tayo anak ng Diablo. Yes, pwede tayo sabihin ng tao, anak ka ng Diablo, demonyo ka. Pwede ka sabihin ng tao, mangangalunya ka, adulterer ka. Pwede ka sabihin ng tao, magnanakaw ka.
Lahat na ng kasalanan pwedeng sabihin ng tao sa iyo at wala kang magagawa. Pero ang tingin sa iyo ng Diyos, gusto kanyang maibalik sa pagiging anak. Glory to God, yun yung naranasan ko. At gusto ng Diyos maranasan mo na hindi ka na anak sa kasalanan, anak sa labas, walang identity. Gusto niya maibalik ka sa pagiging anak ng Diyos. Glory to God. At pangalawa, ilalagay ka niya sa tamang lugar. Anong tamang lugar mo? Hindi darkness, hindi worldly, hindi religion. Maraming nasa religion, sila pa nga yung tinatawag ni Jesus, pinaputing libingan. Ang puti sa labas, pero bulok ang loob. Sila nagsasabing, patayin to babaeng to, makasalanan, pero sila mismo makasalanan. Yan po ang religion, papatayan para sa kanilang religion. Pero si Lord hindi, palalayain ka niya. Glory to God. Kung galing ka sa sistema ng darkness, kung galing ka sa sistema ng religion, alam mo yung sinasabi ko sa'yo, walang pag-asa, corruption. Pero sa sistema ng Panginoon, sa liwanag ng Panginoon, may tunay na kalayaan. You will know the truth. The truth make you free, not set, make. Set is sa future pa, babaguhin ka pa. No. Pag pinalaya ka ng anak, malaya ka talaga. At yun ang pamumuhay sa liwanag, hindi pamumuhay sa dilim. Hindi po ito yung usual na naririnig mong salita. Hindi, magpakabait ka lang, punta ka sa langit. Hindi, basta ikaw, hindi ka nakakaargabyado ng iba. Hindi. Paano yung ikaw? Nasaan ang lugar mo ngayon? Nasa liwanag ka ba ngayon? O nasa dilim? Anak ka ba ng Diyos ngayon? O hindi mo siguradong anak ka? Kaya gusto ng Panginoon, ipadama sa iyo ang pag-ibig. Ito po yung totoong nadama ng babaeng makasalanan kaya siya nagbago buhay. Mahal ako ni Jesus. Mahal siya ni Jesus. Hindi siya inatulan. Pinagama ni Jesus ang tunay na pagmamahal na sinabi niyang hindi rin kita hahatulan. Hindi kita hahatulan. Bumayo ka na, huwag ka na magkasala pa. At simula noon, hindi ko man masabing directly na nakasalagay sa Bible. Kung ikaw ba'y mapalaya, babalik ka pa ba doon sa dilim? Babalik ka pa ba doon sa kasalanan? O kung susundin mo na ang liwanag? Susundin mo na yung magandang buhay?